Thus Israel saw the great work which the Lord had done in Egypt. So the people feared the Lord and believed the Lord and His servant Moses. Wow! Diba? Amazing. Amazing ginawa ng ating Panginoon. Israel saw the great work, great miracle. Ipinakita ng ating Panginoon at yun ay nasaksihan ng entire children of Israel. Si Pharaoh nasaksihan niya kung paano yung kanyang entire army na nilamon ng tubig at yung mga Israelites nakatawid. So maging siya nasaksihan niya yung miracle ng ating Panginoon. Great work ng ating Panginoon. This is exactly the reason why God had brought them in the wilderness. Yan yung very reason. Bakit dinala ng ating Panginoon Israel sa wilderness? To show them His power, to show them His might, and also to strengthen their faith. Ito na, di ba? Nakita nila, the people feared the Lord and believed the Lord and His servant Moses. To teach them to trust in Him and believe in Him. Tinuturuan ng ating Panginoon na yung mga Israelites manampalataya sa ating Panginoon, magtiwala sa ating Panginoon. Yan. Kaya ang sabi ng Panginoon, stand still. Don't be afraid and see the salvation of the Lord. Kaya napakaganda na ito ay palagi natin alalahanin at i-apply sa ating mga buhay. Stand still. Stand still and see the salvation. At ang Panginoong Diyos ay gagawa ng paraan. Palagi siyang may paraan. Na sa atin, iniisip natin, nasa ano na tayo, dead end na. Lord, anong gagawin ko? Ang laki ng problema, dead end. Wala na akong maisip. Diba? Sila, naroon na sila sa sitwasyon na gano'n. Wala na silang pupuntahan. Magkabila ay bundok. Nasa harap nila, tubig. Nasa likod nila, yung mga kalaban. It's a dead end. Wala na silang pupuntahan. Kaya wala silang ibang aasahan kundi ang Panginoon. That is exactly kung gusto-gusto ng ating Panginoon. Wala silang ibang aasahan kundi ang Panginoon. So, kaya ang nangyari, bagamat sa isip nila dead end, pero ang Panginoon is the God of the impossible things. He made a way. Diba? Gumawa siya ng way. A dry land. Imagine, dagat, pinard place, ang ating Panginoon. Tumawid sila doon. He will make a way. Where there seems to be no way. Naalala ko tuloy yung kanta na, di ba? Yung God will make a way. Napakagandang awitin. Alam niyo po ba yung kanta na yun, di ba? God will make a way. Sensya na, where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. Diba? Kasi iba yung ating isip sa isip ng ating Panginoon. He works in ways that we cannot see. He will make a way for me. Diba? He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Diba? Napakagandang awitin. Very, yung kanta na yung very soft, yung tune. Diba? Pero yung message ng kanta na yun ay napaka-powerful.
Napaka-powerful. Lalo na kung naranasan natin yan sa ating mga buhay na minsan naroon na tayo sa dead end. Isip na natin na wala nang pag-asa. Diba? Pero makikita natin kung paano kumilos ang ating Panginoon. Diba? He made a way. At yun din yung nais natin, yun din yung nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Tinuturuan tayo magtiwala sa Kanya, magtiwala. Minsan dadalhin tayo ng ating Panginoon sa isang sitwasyon na parang dead end na. No? Para sa paligid natin, kagaya ng mga Israelites, wala na silang ibang dadaanan. Ganun din sa atin, wala na tayong maisip na paraan. Lahat na naisip natin pero hindi nag-work. It's a dead end. Wala na tayong ibang pupuntahan. Kaya, ang Panginoon na lang. Which is, dapat maging, na sa atin, lesson na sa atin. Diba? Minsan kasi, naiisip lang natin ang Panginoon kapag pagod na tayo, kapag nagawa na natin lahat ng naisip natin paraan, yung sarili natin pamamaraan. Rather than unahin na kagad natin ang Panginoon, Lord, naririto ako sa sitwasyon na ganito, ano ang gagawin ko? But dapat gano'n na. At yun yung itinuturo sa atin ng ating Panginoon. Diba? Na dati, ginagawa muna natin yung ating mga sariling pamamaraan hanggang sa mapagod tayo. Hanggang sa wala na tayong pupuntahan. Wala na tayong maisip na paraan. Tsaka pa lamang tayo mananalangin sa Panginoon. Okay? But that's normal, ano? Dahil lahat sa atin makaranas ng gano'n. Pero yun yung lesson learned natin sa mga ganong sitwasyon, sa mga ganong pagkakataon. Unahin na kagad natin ang ating Panginoon. Dumalangin na kagad tayo sa Panginoon. Lord, anong gagawin ko? Turuan mo ako. Saan ako dadaan? Diba? So, that is exactly minsan pinapadanas tayo ng ating Panginoon. Kaya tinuturuan niya tayo. Patuloy sa Kanya lang magtiwala. Look up. Rather than na tumingin tayo sa ating paligid na dead end, we look up to God. Tumingin tayo sa ating Panginoon. And He will make a way for us. Every situation, difficult situation man yan, mga kapatid, walang imposible sa ating Panginoon. Stand still and see the salvation of the Lord. The Lord will fight for you. The Lord will fight for us. You shall hold your peace. Amen po ba, mga kapatid?